Kaugnay ng binabantayang balita tungkol sa pagsabog ng Bulkang Canlaon, nagbabala ang Health Department laban sa epekto ng ashfall. At kaugnay niyan, makakausap natin si DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asek Domingo. Ay, magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. May mga nakaranas na po ng ashfall dyan sa may bahagi ng Negros dahil dito sa Bulkang Canlaon. Ano po ba ang posibleng epekto niyan sa health po ng tao? Yes, Ruth, no, ang ating ashfall kasi mayroon kang mga particulate matter, yung sinasabing abo at alikabok na nakukuha mula sa bulkan. Pag yan po ay pumasok sa ating baga, maaaring mairita ang ating mga respiratory passages. Ganito po yung nangyari din dati dito sa may Taal, ano po, kasi dati nagkailangan mag-mask. Ano po yung mga abiso nyo? Sino po ba yung posibleng mas vulnerable dito at ano ang dapat gawin? Yes, ang pinaka-vulnerable sa lahat ng ating mga pasyente ay yung mga may hika, may mga respiratory illnesses, pero ang advice namin ay para sa lahat. Kung ang eruption ay ongoing o kaya a few minutes or hours later after the eruption, tuloy lang po tayo magsuot ng ating face mask. Maganda ho kung KN95, pero kung hindi kaya ng KN95, kahit yung mga medical mask, pwede po yun, yung mga surgical mask. Kung wala naman po tayong surgical mask, pwede po ang kahit na anong tela na malinis na lagyan natin ng tubig para mamasa-masa siya at pwede niyang i-filter yung alikabok. And then yung abiso po sakaling up to which point po halimbawa mahirapan makahinga or atakihin ng asthma, up to which point po na dapat po magpakonsulta or pumunta sa ospital? Yes, Ruth, yung ating mga pasyente na dati ng asthmatic na alam natin, please make sure na meron po kayong sapat na supply ng ating mga anti-asthma meds para kung kailanganin pong gamitin ay meron po tayong puff na magagamit. Pero kung kayo nga po ay makaranas ng kahirapan sa paghinga, please consult your nearest health center or ating doktor na pwede natin tawagan. Hindi nyo pa naman po inaabiso sa ngayon, halimbawa yung reporter namin sinabi dyan, wala silang nakikita ngayon na ashfall. So hindi naman po aabisuhan na wag pa munang lumabas ng bahay. Pwede pa naman po yan, basta mag-ingat lang po, Asek. Yes po, although we have to also be careful kasi minsan kahit hindi apparent yung abono na hindi malakas yung buga, pag sinabi ng ating PHIVOLCS na ongoing yung ating eruption, baka meron kasing particulate matter sa hangin. Wala naman pong mawawala kung tayo po ay magsusuot na ng mask at lalo na yung mga vulnerable natin, manatili muna sa loob ng bahay. Isara ang mga bintana at ang pintuan, wag nating hayaan na makapasok muna yung hangin habang may ongoing eruption or hanggat hindi sinasabi ng PHIVOLCS na safe na. Yung isa pa po, since kasama na namin kayo, Asek, may binabantayan din po itong cholera, pero medyo bumaba naman po ata yung kaso natin kumpara noong nakaraang taon. Ano po ang abiso niyo sa publiko tungkol dito? Yeah, sa ating cholera kasi connected yan sa tubig, no? And in fact, Ruth, gamitin ko na yung opportunity. Papasok na kasi yung tag-ulan. So yung first sa ating mga binabantayan, yung mga waterborne diseases, kung tayo po ay hindi sigurado sa tubig na ating iinumin, pakuluan po natin ng 2 minuto. Pag bumubula na yung tubig, orasan natin ng 2 minuto, and then palamigin at saka inumin. Para safe tayo na walang mikrobyo at di tayo magkaroon ng gastroenteritis. Anong klase, para lang po sa kaalaman ng publiko, anong klaseng sakit po ba ito at paano po, doon sa binanggit nyo aside from that, paano po yung gamutan nito at mga sintomas? Ang atin po kasi mga gastroenteritis which could also include yung cholera infection, no? Yan po ay dahil sa mikrobyo. Pag ang mikrobyo sa tubig ay nakapasok sa ating katawan, nagkakaroon pa tayo ng pagtatae, diarrhea. Ang ating tubig ay linalabas sa ating katawan kaya nadidehydrate tayo. So importante ho na tayo ay magpalit ng tubig na nawawala para tayo hindi matuyuan. Okay, maraming pong salamat kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.